Sorry. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman. Bakit nga pala ngayon ka lang? Alam mo naman sa opisina, ang dami na naman pinapagawa ng boss ko. Kung ano-ano na namang kaso ang gusto niyang subaybayan ko. Alam mo, daig mo pa ang mga pulis. Hindi ka dapat nandyan eh. Dapat nandun ka sa police station. Ayaw kasing magpalamang ng department ko. Kung alam mo lang, gusto ko na mag-resign. Ang komplikado pa ng case namin ngayon. Bakit? Naalala mo yung batang nagpakamatay 2 years ago? Konektado sa kanyang kaso ngayon. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Yung high school student na nagpakamatay dahil sa depression? Oo, pero hindi daw dahil sa depression yon. May tumulak daw sa kanya mula sa 4th floor. Oh my God, tapos ngayon lang nalaman ng totoo? Dahil walang makitang ebidensya nun, ngayon naman naungkat yun. Anyway, may iba na tayo ng usapan. Oo nga pala. Ang tagal kasi ni Tin. Ang sabi niya, papunta na rin siya. Baka nandito na rin yun maya-maya. Alam mo naman kung gaano yun kabagal kumilos, daig pa nun ng pagong. Sasama ba siya sa probinsya niyo? Sabi niya, matagal na din daw siyang hindi nakakauwi dun eh. Although wala na dun ang pamilya niya kasi lahat nandito na sa Maynila. Ikaw ba? May pamilya ka pa doon? Immediate family wala. Nandito na din kasi kami lahat. Siguro yung iba naming kamag-anak nandun pa. Bakit ba gustong-gusto mong pumunta doon? Magre-resign ka na ba talaga sa trabaho mo? Gusto ko na talagang umalis pero wala akong dahilan para gawin yun. Hindi naman kasi ako masaya dito. Bakit nag-journalist ka pa kung hindi mo naman pala gusto? Sino ba nagsabing ayaw ko maging journalist? Gusto ko, pero hindi ito ang gusto kong trabaho. Gusto ko yung may thrill. Ang gusto kong i-feature yung mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ayan ka na naman eh. Paano mo nga ma-feature yun hindi naman sila totoo? Hindi ko din alam pero malakas ang kutob ko na totoo sila. Mas exciting sila pag-aralan kesa sa kaso dito sa Manila. At sa tingin mo, meron nun sa probinsya niyo? Hindi ko din alam, pero base sa mga naririnig ko sa mga matatanda, sa probinsya kadalasan may ganun. Ay, kinikilabutan ako sa iyo eh. Parang ayoko na lang tuloy sumama sa inyo magbakasyon doon. Di wag, hindi naman kita pinipilit dyan eh. Hi guys! Oh, ano nangyayari sa inyo? Ba't ganyan kayo makatingin sa akin? May ginawa ba akong mali? Marami. Ba't ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dito. Oo nga, wala ka namang trabaho ngayon, 'di ba? Sorry, nagkita pa kasi kami ng boyfriend ko eh. May boyfriend ka na? Himala, may pumatol sa kagaya mo. Anong tingin niyo sa akin? Di magkakaroon ng boyfriend? Sa tanda ko na to, kailangan ko na ng asawa, no? Pinaparinggan mo ba kami, ha? Oh, sorry. Mas matanda nga pala kayo sa akin. Ha, di ka nakakatawa. Antayin mo kapag sinagot na ako ng nililigawan ko. May nililigawan ka? Oo naman, ipapakilala ko siya sa inyo sa susunod. Ay, kawawa naman si Ella. Wala pang boyfriend. Binasted kasi lahat ng nanliligaw sa kanya eh, lalo na nung college. Ayan, magdusa ka. Di ko na kailangan yan. Kaya ko mabuhay nang walang boyfriend, no? Gusto ko rin, pero parang hindi pa ako Uy, Ella, may iba tayo. Nakapag-book na ako ng flight papunta sa San Andres. At sa susunod na linggo na yon, kagaya na napagplanuhan. Wala naman na kayong trabaho noon, di ba? Ayos lang sa akin. Ikaw, Marco. Ayos lang din. Ano ba magagawa ko? May ticket na eh. Yun, so settle na ang lahat. Pag-iimpake na lang ang aasikasuhin natin. Sasama mo ba ang boyfriend mo sa atin? No, may trabaho siyang dapat asikasuhin. Buti naman, lalandi ka lang dun eh. Wawa? Anyway, Ella, nabalitaan ko yung hawak mong kaso. Mabigat yun ah. Delikado rin. Bibitawan ko na nga yun eh. Ayoko na nun. Saka hindi naman talaga sa akin yun naka-assign. Kay Mia yun. Kaso yung impaktang babae na yun, ang arte-arte. Alam mo, konti na lang sasabunutan ko na talaga yan eh. Ayaw ni Ella ng ganon kasi ang gusto niya pag-aralan ay ang mga aswang. Yeah, gusto ko mag-publish ng isang book or article na tungkol sa mga urban legend. Di sakto pala dahil papunta tayo ng San Andres! Papayag ka sa gusto ng pinsan mo? Oo naman, yun yung gusto niya eh. At saka wala namang mali doon. Kung anong makita niya, di ilagay niya sa article. Kung wala siya makita, ilagay niya pa rin. Kita mo na, buti na lang pinsan kita, Tin. Actually, nakasimula na ako dyan. Gusto niyo mabasa? Ay, pass.
Ayoko pang mamatay. Hindi ko na talaga alam ang tumatakbo sa isip niyo magpinsan. Ba't ko ba kayo naging kaibigan? Wow, sa amin mo pa talaga tinanong ah. Sino kaya itong lumapit lang sa amin ni Ella sa cafeteria nun kasi nagagandahan? Hindi ako yun ah. Ewan ko sa'yo. Mabuti pa kumain na tayo, nagugutom na talaga ako eh. Wala nang atrasan ha. Final na ang decision. Tayong tatlo ang uuwi ng probinsya para magbakasyon. Not me. Uuwi ako para tapusin ang research ko. Sabi ko na eh. May tutuluyan ba tayo doon? Si Lolo Jose, hindi ba nandun siya? Ang sabi sa akin ni Mommy, pwede daw tayo magstay doon hanggat nasa probinsya tayo. Gano'ng kalaki ang bahay niyo? I don't know. Maybe hindi ganun kalaki kasi hindi naman mahilig sa malalaking bahay ang family ko. Ayos na yon. Basta may matuluyan tayo, malaking tulong na. Okay, excited na tuloy akong puntahan ng magagandang lugar doon. Pakiramdam ko, hindi na ako babalik ng Maynila kapag nandun na ako. Hindi ka sigurado, kaya huwag ka magbibitiw ng salita dyan. Marco, nag-order ka na ba? Nagugutom na talaga ako eh. Yeah, pagdating na doon. Ako naman, excited na ako kung anong pwede kong gawin doon. Sana lang may exciting na mangyari sa atin para naman hindi ako mabore. Huwag sanang tuparin ang kahilingan ni Ella, delikado eh. Kaya nga, baka yung exciting na dumating sa atin patayan. Ako, Diyos ko naman, hindi ko kakayanin yun. Ang KJ nyo talaga. Hindi naman yun ang tinutukoy ko eh. Ang gusto ko yung may isang lugar doon na may kinalaman sa aswang. Gusto ko silang interviewin. Kahit yun na lang ang maging bakasyon ko doon. Siguro may lahi ka ng aswang, no? Puro ka aswang eh. Ayoko din naman nun, no? Interested lang talaga ako sa kanila, pero ayoko maging kagaya nila. Oo na, tanggap ka naman namin kahit na ano ka pa, no? Kaya huwag ka na mahiyang umamin na aswang ka talaga. Ewan ko sa inyo. Alam nyo ba, gusto ko magkaroon ng museum, tapos ang laman puro tungkol sa mga aswang. Yung iba't ibang aswang. Oh, yan na naman siya! Oh, nandito ng pagkain. Kumain na muna tayo. Baka kung saan-saan na naman makaabot ang kwento niya eh. Ano ba yan? Mga wala kayong pakialam sa akin ang sasamaan nyo. Makalipas ang ilang linggo, ay kaagad na nag-asikaso ang magkakaibigan para pumunta sa kanilang probinsya. Dala ang kanilang mga gamit papunta sa airport. Nasaan na ba si Tin? Baka maiwan tayo ng eroplano sa tagal niyan dumating eh. Ano pa bang aasahan mo dun? Lagi naman eh. Hi! Kanina pa ba kayo nandito? Hindi ba halata? Yung suot mo. Bakit balot na balot ka? Hindi naman tayo sa ibang bansa pupunta. Sa probinsya tayo pupunta, Tin. Oo, pero ilang oras kaya tayong nasa eroplano? Nilalamig ako kaya wag niyo na akong pakialaman, pwede ba? Tara na nga, tinatawag na tayo eh. Kumpleto na ba mga gamit nyo? Yeah, I have my laptop here. Kompleto na to. Ikaw ba, Tin? Ang arte-arte mo pa naman. Yeah, kompleto na rin naman ang skincare ko. Okay na rin ang gadget ko. Ready to go na! Kung ganun, tara na. Ilang oras ang nakalipas sa biyahe ay narating na din nila ang probinsya. Ay, sa wakas, nakababa na din tayo ng eroplano. Gosh, ang sariwa ng hangin dito Hindi kagaya sa Manila. Excited na ako. Sayang lang, ginabi na tayo. May masasakyan pa kaya tayo dito? Sa tingin ko naman, meron. Magtanong na lang tayo dun sa tindahan. Bumili na rin tayo ng makakain. Gutom na ako eh. Tama, ako rin. Nagugutom na rin ako. Ano bang pwedeng kainin dyan? Tara na. Isang order ng rice at adobo na lang sa akin, Marco. Ikaw, Ella? Yun na lang din. Wala akong ganang kumain. Hindi rin naman ako nagugutom. Sige, umupo na lang kayo. Ako nang kukuha ng order niyo para hindi na rin kayo mahirapan. Ella, ang mura ng bilihin dito, no? Hindi kagaya sa Manila na ang mahal-mahal. Tama ka, makakatipid tayo. Buti na lang dito natin naisipang magbakasyon, no? Anyway, bothered ako sa pinag-uusapan nila.
Bakit pa sila nag-uusap ng tungkol sa mga aswang na yan? Hindi naman totoo ang mga aswang, di ba? Gawa-gawa lang ng mga matatanda. Kanina ko pa nga rin pinapakinggan. Akala ko ako lang nakakahalata. Baka naman kasi may nangyayari dito. Kasi hindi naman sila magsasalita ng ganyan kung walang nangyayari, di ba? No, hindi kaya normal yon? They're talking about supernatural. Oh gosh, alam ko namang interesado ka doon kaya ikaw na lang ang umalam kung anong pinag-uusapan nila. Sige na! Tungkol sa aswang daw. Nakalimutan ko kung anong klaseng aswang ang sinasabi nila. Di malinaw eh. Basta sumisip-sip daw ng dugo. Hindi ba iisang aswang? I mean, lahat naman sila aswang like manananggal, tikbalang, tiyanak, mga ganun. Sumisip-sip ng dugo. Hindi ba vampira yun? Yan karaniwan ang naririnig ko sa mga tito at tita natin. Pero base sa research ko, hindi lang sila ang uri ng aswang. At hindi lang vampira ang sumisip-sip ng dugo ng tao. Oh, nakakatakot naman. What if yung kaharap pala natin aswang na? Hindi lang natin alam. Paano yun? Nakakatakot talaga. Sana lang hindi tayo maka-encounter ng ganun dito. Maybe, kaya kailangan nating mag-ingat. Bago sana lumalim ang gabi, makarating na tayo sa bahay ni Lolo Jose. Tama. Ayoko na rin magtagal dito sa dilim, no? Nakakatakot kayo. Here, kumain na muna tayo. May nakita akong tricycle doon. Ang sabi, papunta raw yun sa lugar nyo. Nagtanong ako sa tindera eh. Mabuti naman. Tara na, kumain na tayo. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Parang seryoso eh. Tungkol sa mga aswang. Aswang? Ba't naman napunta sa aswang ang usapan nyo? May mga nag-uusap kasi kanina tungkol sa aswang daw. Nakalimutan ko lang kung anong aswang yun. Hindi naman totoo ang mga aswang eh. Kwento-kwento lang yun ang matatanda. Yan din ang sabi ko kay Ella kanina, pero ayaw niyang maniwala. Malay mo naman kasi totoo sila. Hindi pa lang talaga tayo nakakakita. Basta hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kasi hanggat hindi ko nakikita, hindi ko pinaniniwalaan. Ako din, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. To see is to believe. Fine. Iba-iba naman talaga tayo ng paniniwala eh. Iba ang akin, iba rin yung sayo. Kaya hindi ako tutol sa gusto niyong paniwalaan dahil may sarili akong paniniwala. Hindi ko talaga alam kung anong nagustuhan mo sa mga aswang na yan. Gusto ko lang mapatunayan na totoo sila, na hindi lang sila kwentong baryo. Paano kung hindi talaga sila totoo? Kaya nga, hindi ka pa naman nakakakita eh. Naririnig mo lang din sila sa mga kwento at nababasa sa mga libro. Di wala ako ilalagay sa research ko. Ay, kumain na nga lang tayo. Babiyahin na naman tayo mamaya eh. Malapit na rin naman yata tayo eh. Sa tingin ko nga rin. Manong, sigurado ka bang papunta to kay Lolo Jose? Kaya nga, nakakatakot naman. Puro puno na ang nakikita ko eh. Ang sabi ng mga tao kanina na nakausap ko, kilalang kilala nila si Lolo Jose dahil magaling daw itong manggagamot. Kaya sigurado akong hindi tayo ililigaw. Excited na talaga ako. Ay! Ano yun? Grabe, may nasagasaan ata tayo, Manong. Ano yun? Teka, Manong! Manong, saan ka pupunta? Huwag mo kaming iwan dito! Kuya, hintayin mo kami! Buisit, saan siya pupunta? Ano yung nasagasaan natin? Para siyang takot na takot. Ano ba nangyayari? Hindi maitsurahan ang mukha niya eh. Kala mo nakakita ng multo. Paano kung multo nga talaga nakita niya, ha? Ano nang gagawin natin, Ella? Ayoko pang mamatay. Huwag kang ang overacting dyan. Walang multo dito, Diyos ko naman. I think kailangan na natin i-check kung ano yun. Hindi naman siguro tao yun, no? Kasi kung tao yan, naku, ayoko pang makulong. Masasayang ang ganda ko kung makukulong lang ako. At talagang ganda mo pa rin ang iniisip mo ngayon, ha? Talaga ba, Tin? May nasagasaan na nga tayo, ganda mo pa rin ang iniisip mo? Dito nakasalalay ang trabaho ko, Marco. Kaya pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Tingnan na nga lang natin yun. Sandali! Huwag niyo akong iwan. Oh gosh, ang lakas ng impact tapos wala naman. Ano yun? Baka nga hayop lang ang nabangga natin. Pero bakit walang bakas kung may nabangga ba tayo o wala? Bakit takot na takot si Manong driver? Iniwan pa tayo, pati tricycle niya. Hindi naman natatama yun. Marco, marunong ka naman siguro mag-drive, diba? Ikaw na lang ang mag-drive nitong tricycle papunta sa bahay ni Lolo Jose. Marunong, pero hindi ko naman alam kung saan tayo pupunta. Magtanong na lang siguro tayo sa madadaanan nating bahay. Sigurado akong alam na nila ang bahay ni Lolo Jose.
Tama si Ella. Tara na. Hindi na tayo safe dito. Baka mamaya bigla na lang tayong saksakin ng lasing. Ang weird nung driver kanina. Akala mo nakakita ng multo. Kaya nga, yung mukha niya takot na takot. Hindi maipinta eh. Bakit kaya? Teka, hindi niyo ba napansin kung ano yung nabangga natin? Hindi ko kasi napansin eh. Ako din. Busy ako sa pagdaldal. Ano kaya yun, no? Hindi rin eh. Si Manong lang naman ang nakatingin sa daanan kanina. Ang daldal nyo kasing dalawa eh. Ang weird talaga. Tanungin na lang natin siya bukas kapag nakita natin. For now, hanapin muna natin ang bahay ni Lolo Jose para makapagpahinga tayo. Ayun, sakto may bahay. Hihinto ko lang ha. Huwag na kayong bumaba. Ako na lang ang magtatanong para hindi na kayo bumaba pa. Bilisan mo ah. Mag-iingat ka din. Baka mamaya lasing pala yan. Malayo pa naman ang ospital dito. At hindi rin ako marunong mag-first aid. Kaya ko naman, kaso wala tayong gamit. I'm a model kasi, so expected nyo na ako ang inaalagaan. Hindi ako dapat pangit sa paningin ng iba, ganun. Eh di sana, hindi ka dito pumunta, diba? Napaka-ungrateful mo talagang pinsan. Pasalamat ka nga kahit busy ako sa career ko, sinamahan ko pa kayo dito ni Marco eh. And besides, para naman to sa research mo. So, iti-treat mo kami, ha? Wow ha, wala yan sa usapan. Ang sabi lang magbabakasyon dito. Kanya-kanya tayo ng gastos at buhay. Bahala kayo kung saan nyo gustong pumunta. At bahala rin ako kung saan ako pupunta. Sigurado naman akong hindi nyo ako sasamahan sa lakad ko eh. Hindi talaga. Ang boring kaya ng ginagawa mo. Ang gusto ko yung may magagandang view ako makikita na pwede kong i-post sa social media account. Oo na. Teka, yan na si Marco. Anong sabi? Tinuro ba nila kung saan ang bahay ni Lolo Jose? Yeah, tara na. Straight lang daw tayo at magtanong ulit sa bahay na makikita natin. Malapit na daw dun yung bahay ni Lolo Jose. Gosh, buti naman. Pagod na talaga ako sa biyahe. Pakiramdam ko ang dami ko ng wrinkles sa mukha. Di pwede to. Mawawalan ako ng career. Ewan ko sa'yo. Malapit na din naman tayo. Ayan na yung bahay oh. Sasamahan na kita magtanong kung saan ang bahay ni Lolo Jose. Hindi na, kaya ko naman eh. Sasama ako, tara. Ang kulit mo talaga. Tao po! Magandang gabi po! Magtatanong lang po sana kami. Tao po! Yan na. Magandang gabi po. Ano yon? Shit, ang ganda niya. Para siyang anghel. Magtatanong lang po sana kami kung alam niyo po ba ang bahay ni Lolo Jose. Hindi po kasi namin alam eh. Bago lang po kasi kami dito sa probinsya. Magbabakasyon lang po. Halata nga. Diretso lang kayo. Makikita niyo na yung maliit na bahay na punong-puno ng ilaw. Yon ang bahay ni Mang Jose. Salamat po. Mag-iingat kayo. Ang creepy, no? Salamat po. Bilisan mo, Marco. Sandali, ito na nga. Hey! What happened? Bakit hindi maalis ang tingin mo sa bahay na yun? Malakas ang kutob kong may kakaiba sa babae na yun. Ha? Kakaiba? Like what? Hindi ko alam. Parang may mali sa kanya eh. Hindi mo ba napansin, Marco? Ha? Wala naman. Ang ganda niya nga eh. Yun! Yun ang napansin niya. Wala naman kasi talagang mali sa kanya. Baka naman pagod ka na, Ella, kaya kung ano-ano nang pumapasok sa utak mo. Hindi eh. May mali talaga sa kanya. Yung tingin niya sa kayong ngiti ang creepy. Parang hindi normal. Ay, ano ba yan? Bago pa nga lang tayo dito sa probinsya. Kung ano-anong nararamdaman mo. Ano na lang kaya kapag tumagal pa tayo? Hayaan nyo na nga lang. Malapit na rin naman tayo. Bukas na lang tayo mag-usap ulit tungkol sa mga nararamdaman mo, Ella. Di na. Teka, ito na ba yun? Bakit ang daming ilaw? Yun ang sabi ng magandang babae. Can you please stop saying maganda? Because wala nang makakatalo pa sa ganda ko. Ako lang ang maganda. Understand? Oo na, sabi mo yan eh. Tao po! Lolo Jose? Nandito po ba kayo? Ay, baka tulog na siya. Lolo Jose? Ano ba yon? Gabing-gabi na eh. Lolo Jose! Oh, sino kayo? Oh gosh! I'm nagtatampo na. Hindi mo na ba kami maalala, Lolo Jose? Pasensya na.
Makakalimutin na ako. Sino nga ba kayo? Lolo Jose, I'm Christine po. Tin for short. Ako naman po si Ella. Mga apo niyo po kami. Ako naman po si Marco, kaibigan nila. Oo. Kayo yung sinasabi ni Cesar na magbabakasyon daw dito. Kami nga po, Lolo Jose. O siya, pumasok na kayo at malamig dyan sa labas. Pasensya na sa maliit kong bahay Hindi ganun kalaki at kaganda. Hindi nga po, pero cute siya. Good for 2 people lang. Lolo, kumusta na po kayo? May dala po kaming mga pasalubong dyan. Ay nako, ayos lang ako dito. Kayo ba? Kumusta ang biyahe nyo? Ginabi na yata kayo Kanina pa kayo naghihintay Oh, it's tiring, pero ayos naman po kami, Lolo Jose. Maliban na lang sa muntik na kaming makapatay kanina kasi may nasagasaan si Manong driver. Masagasaan? Bakit naman? Yung driver po kasi ng tricycle kanina na sinakyan namin, may nabangga. Tapos bigla na lang po siyang kumaripas ng takbo nang hindi namin alam ang dahilan. Tapos po nung tiningnan namin kung anong nabangga namin, wala naman po kami nakita. Sinong driver yon? Hindi po namin kilala eh. Hayaan nyo na. Magpahinga na muna kayo at alam kong pagod kayo dahil sa biyahe. Lolo Jose, may tanong lang po sana ako. Sino po yung magandang babae na nakatira doon sa bahay sa unahan? Ang ganda po kasi niya Yan na naman siya. Hindi ka pa ba nakukontento sa ganda ko, ha? Sawa na ako sa ganda mo. Hindi ka naman maganda, no? Nakita nyo siya? Opo, nagtanong po kami kung saan ang bahay niyo. Tinuro niya naman po. Pero Lolo, ang weird niya eh. Parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Siya si Maria. Bihira lang yun lumabas ng bahay niya. Paano nyo siya nakita? Kinatok po namin, tapos lumabas naman po siya. Mag-iingat kayo sa kanya. Delikado ang babaeng yon. Po? Bakit naman po? Mukha naman po siyang mabait Nagkakamali kayo ng akala. Hindi kayo maniniwala kapag sinabi ko kung bakit. Dahil mahirap paniwalaan ang mga kwento sa baryo na ito. Ano po ba yun, Lolo? Ay saka na, magpahinga na muna kayo. Diyan na lang kayo sa kwarto. Dito na lang ako sa sala matutulog. May banig dyan at unan. Yun na lang muna ang gamitin nyo. Good night, Lolo Jose. Good night, Lo. Ang weird naman ng lolo niyo. Ang ganda kaya ni Maria. Hindi kaya siya maganda. Tulog ka na nga lang. Mauna na kayo. I need to do my skincare routine pa. Hindi talaga mawawala ang skincare mo, no? Kahit saan ka mapunta, skincare is life. Trabaho ko yun. Kapag pumangit ako, wala na akong trabaho. Mauna na ako sa inyong matulog, Ay, pagod na talaga ako eh. Habang nakapikit si Ella, hindi niya maalis sa kanyang isip ang muka ni Maria. Kung paano ito tumingin sa kanila na akala mo ay anumang oras susugod ito sa kanila. Malakas ang pakiramdam ni Ella na may tinatago ang babaeng yun. Kaya nasasabik na siyang alamin kung ano nga ba yun. Bukas na bukas ay kikilos agad siya. Bangon na! Tirik na tirik ng araw, mga tulog pa rin kayo. Oh, gosh! Ano yun? Naantok pa talaga ako eh. Naantok pa po ako eh. Lo, good morning. Tumahiyo na kayong dalawa dyan. Kung sa Maynila, pwede kayong magpatanghali ng gising o kaya naman gumising ng oras na gusto nyo. Dito hindi. Kilos! Kilos na! Uy, kayong dalawa, bumangon na kayo dyan. May saging at kamote na niluto si Lolo Jose, Masarap to. Ay, ang sakit pa ng mata ko eh. Parang 5 minutes lang ako nakatulog eh. Oh, teka, bakit na ako makita? Aray! Sino yon? Paano hindi ka makakakita? May takip pa yung mata mo. Siraulo ka talaga eh. Ayan kasi. Reklamo kayo ng reklamo na antok pa. Anong oras ba naman kasi kayo natulog kagabi? Dapat kasi nagpahinga agad kayo nung dumating tayo. Oh, kumain na tayo. May kape at gatas din dyan kung gusto nyo. Lolo Jose, saan po magandang pumunta ngayon? Aalis kayo? Oo, hindi ka sasama? Maraming pwedeng pasyalan dyan. Pero hindi pa ligtas ang lugar namin dahil marami pang hindi maipaliwanag na kababalaghan na nangyayari. Kababalaghan? Anong klaseng kababalaghan po? Ayan, buhay na naman ang dugo ni Ella. Ito yung hinihintay niya eh. Basta ako, pupunta ako sa ilog o kaya naman sa dagat. Ako din, sasama ako sa'yo.
Yung tricycle na sinakyan nyo kagabi papunta dito, hindi ba sinabi nyo iniwan kayo ng driver at tumakbo siya paalis dahil may nabangga kayo? Opo, Lolo. Nagtataka nga po kami kasi takot na takot talagang itsura niya. Kaya nga po, wala naman kami nakita. Nakausap ko siya kanina. Kinuha na niya yung tricycle. Ang sabi niya, ang nabunggo niya raw ay isang tao. Tao? Wala naman po kami nakita kagabi Dahil hindi normal na tao ang nabangga nyo, kaya nang tingnan nyo yun ay wala na. Kung hindi po yun normal na tao, ano po yun, Lolo? Ang nakita niya kagabi ay isang mandurugo. Kaya takot na takot siyang umuwi kagabi. Mandurugo? Puro dugo? Wala naman po kaming dugo na nakita kagabi. Parang wala nga po kaming nasagasaan kagabi Siguro nang tingnan nyo ay wala na dahil mabilis siyang kumilos. Kaya hindi basta-basta nahuhuli ka agad. Buti na lang hindi tayo pinatay kagabi. Ha? Sabi ko naman naniwala ka talaga eh. Kaya nga, baka aso lang yun Hindi naman gano'n na magiging reaksyon ng driver kagabi kung aso lang ang nakita niya, di ba? Hindi kayo naniniwala. Hindi ko naman kayo pinipilit. Ako po, Lolo Jose. Naniniwala po ako. Kumain na kayo. Kung lalabas man kayo o kung saan nyo gustong pumunta, magdala na lang kayo ng proteksyon para hindi nila kayo magalaw. Meron naman po akong kutsilyo sa bag. Marunong din naman po kami ni Ella ng self-defense dahil na rin sa trabaho namin. Mabuti naman kung ganon. Pero mas magandang dalhin nyo na rin itong pinaghalo kung asin at bawang. Mas mabisa ito. Kung tao po ang kalaban namin, hindi po epekto yan. Hindi nga tao ang kalaban natin eh. Tama na nga yan. Kumain na nga tayo. Nagugutom na ako. Hayaan nyo na po sila, Lolo Jose. Akin na po yan. Hosya, kumain na tayong lahat. Hindi maalis ang ngiti ni Ella nang sabihin yun ni Lolo Jose. Sa wakas, may exciting na rin na mangyayari sa kanila. Kaagad niyang inilagay sa kanyang tablet ang asin at bawang na ginawa ni Lolo Jose na binigay sa kanya para pangontra sa mga aswang. Habang abala ang kanyang mga kaibigan sa pag-aasikaso ng kanilang mga gamit, naisipan ni Ella na lapitan si Lolo Jose para tanungin ito tungkol sa mga aswang. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Bakit ang dami niyong hawak na halaman? Mga halamang gamot ito. Ito ang tanim namin ng lola nyo nung nabubuhay pa siya. Magaling na manggagamot yun eh. Sabi nga rin po ni Mama. Kita mo yung tanim na yun sa gilid ng bakuran, yung nasa likuran? Bakit po? Ano po yun? Yan ang kamangyan. Mabisay ang pangontra sa mga aswang kagaya ng mandurugo. May pangontra din po palang halaman sa aswang. Akala ko po kasi asin lang, holy water at bawang lang sila takot. Marami pang pangontra, Ella. Ang karaniwan lang na ginagamit lalo na sa baryo na ito ay buntot pagi, langis na may iba't ibang halo, asin at bawang. Nakainkwentro na po ba kayo ng aswang, Lolo? Kung aswang lang, marami nakakasalamuha pa tuwing umaga. So, totoo pong takot sila sa araw? Hindi. Kahit paaraw pwede ka nilang patayin. Nabanggit niyo po yung mandurugo kagabi. Ano po bang klaseng aswang yun? Ngayon ko lang po kasi narinig yun eh. Ang mga mandurugo ay merong mahahabang dila at sinisip-sip nila mula sa liig ang dugo ng tao. Ganun sila pumapatay. Nakakatakot naman po. Balita ko gusto mong gumawa ng research tungkol sa mga aswang at kung paano sila matatalo, tama ba? Sino po nagsabi sa inyo? Ang mama mo, ang sabi niya pigilan daw kita dahil delikado ang ginagawa mo. Si Mama talaga. Gusto niya kasing makita ako sa TV na nagre-report. Hindi nga ako masaya doon, Lo eh. Ang gusto ko yung may thrill yung pagiging journalist ko. Ikaw hindi naman kita pipigilan eh. Pababayaan kita kung anong gusto mo. Kung saan kayo masaya, doon din ako. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-ingat para walang mapahamak. Yes, Lolo. Mag-iingat po ako. Ella! Ano ka ba? Tara na! Ano pa ginagawa mo dyan? Hindi ako sasama sa inyo. Dito lang ako. Gusto ko mag-interview dito. Ala, ano ka ba naman, Ella? Kaya nga kami sumama sa'yo dito para magbakasyon Tapos hindi ka naman sasama sa amin. Ang excited nyo kasi agad-agad. Pwede naman kasi bukas. Hindi pa nga ako nakakapagpahinga ng maayos eh. Ay, ano ba kasing gagawin natin sa kanya? Ganito na lang, sasamahan ka namin sa pag-interview mo. Tapos sumama ka sa amin sa ilog. Deal? Sige, tulungan nyo ako. May mga question na din naman ako dyan. Nagsimula na si Ella sa pagbabahay-bahay para sa kanyang research.
Pero napansin nilang lahat na halos buong baryo ay puro reklamo at kung ano-anong sinasabi tungkol sa kanilang kapitbahay na bagong dating. Si Maria yata ang tinutukoy nila eh. Yeah, halos lahat ng napuntahan kong bahay sinasabi na aswang daw siya. Yun din nga ang sinasabi sa akin eh. Puntahan kaya natin. Sige, No way! Ayoko mo, nakakatakot no. Sige, umuwi ka na lang muna. 2 na lang kami ni Marco ang pupunta doon para interviewin siya. Ay, so na nga, sasama na ako sa inyo. Init-init eh. Wow may payong ka na at minifan, naiinitan ka pa rin? Oo eh, tirik na tirik kaya ang araw. Pagkatapos talaga nito, didiretso talaga ako sa ilog. Huwag kang maingay. Nandito na tayo. Tao po! Tao po! Paano kung hindi siya lalabas? Kasi nga aswang siya. Maria, nandiyan ka ba sa loob? Tao po! Anong kailangan nyo? Grabe, ang lamig ng boses niya. Ako na. Ako po si Ella, isa akong journalist at isa sa research ko ay tungkol sa mga urban legend. Naisip kong dito sa lugar nyo mag-conduct nun. May ilan kaming katanungan na pwede mong sagutin. Ayoko. Hindi ako aswang. sabi ko sa iyo eh. Tumahimik ka nga. Umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Tara na. Ang maldita naman ng babaeng yan. Ang bastos pa. Hindi nagpapakita. Shh! Tumahimik ka nga. Pwede ba kaming bumalik mamayang gabi? Hindi. Wag na kayong babalik. Tara na. Umalis na tayo. Ang maldita niya. Hindi man lang tayo nilabas. Hindi ko tuloy na pagkumpara kung sino mas maganda sa amin. Baka hindi lang siya sanay na kinakausap. Mahihain yata siya eh. Pero kung nakita mo siya kagabi, siguradong mahihiya ka na sa sarili mo. Babalik na lang tayo mamayang gabi. Baka sakaling pagbuksan niya tayo ng pinto. Eh, paano kung hindi na naman? Sayang na ang oras natin, no? Pumunta muna tayo siguro sa ilog, no? Para naman maging fresh na tayo. Kaya nga, yan init-init. Magpaalam muna tayo kay Lolo Jose. Tara na! Mag-iingat kayo ha. Bago magdilim dapat nakauwi na kayo rito dahil delikado sa labas. Opo, Lolo Jose. Pipilitin naming makauwi agad. Dalhin nyo itong langis na may asin at bawang. Baka sakaling magamit nyo. Kunin nyo na yan. Meron na ako dito. Oo na, kahit hindi naman natin ito magagamit. Mabuti nang nag-iingat dahil baguhan lang kayo dito. Baka kung ano pang mangyari sa inyo. O Polo, ako nang bahala sa mga apo niya. Makalipas ang buong maghapon, nagkaroon na naman ng bagong plano si Ella. Kaya imbis na umuwi, ay mas inuna niyang gawin ang binabalak niya. Ella, hindi ka pa ba papasok sa loob? Hindi muna. Gusto kong pumunta sa bahay ni Maria. Ano naman gagawin mo dun? Hindi ka ba napapagod? Kauwi lang natin, no? Hindi pa. Samahan mo ko. Marco, dali ka nga muna. Tulungan mo muna ako dito. Ilagay natin sa loob. Tin, sasamahan mo ba ako o hindi? Dalhin mo na rin yung camera mo. Baka sakaling may makunan tayo sa bahay niya. Oo na nga. Wala na akong choice. Hindi ko naman kaya yung ginagawa ni Marco, no? Tara na. Kapag talaga aswang yung babae na yan, ewan ko na lang talaga. Kala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang, ha? Hindi mo. Malay mo lang, diba? Bigla na lang na tayong atakihin. Ay, Diyos ko, hindi ko kakayanin magasgasan ng kutis ko, no? Grabe, ang arte mo talaga. Uy, Ella, ikaw nang tumawag sa kanya. Ang init eh. Tao po! Maria! Ano na namang ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabihan ko na kayo na wala kayong mapapala sa akin? Oh gosh, magtatanong lang naman kami sa'yo. Wala ka namang ibang gagawin kundi ang sumagot! Tin, ano ba? Umalis na kayo kung ayaw niyong may mangyari sa inyong masama. Bakit? Ano gagawin mo, ha? Ibaba mo yung camera mo! Ayoko nga! Tin, ano ba? Maria, pasensya ka na talaga, ha? Gusto lang talaga naming ma-interview ka. Hindi ba sinabi ko ng ayoko? Hindi ba kayo nakakaintindi, ha? Umalis na kayo! Ay, Ella! Ella! Ella!
Umalis na kayo! Tin, bakit ka ba sumisigaw? Tingnan mo! Nanlaki ang mata ni Ella nang makakita sila ng hindi maitsurahan na nilalang sa bubong ng bahay ni Maria. Matatalas ang mga kuko, hindi maipaliwanag ang itsura ng muka at may makakapal itong balahibo sa katawan. Mas lalong ikinatakot ng dalawa ang mahaba nitong dila na akala mo ay tubo sa haba. Takbo! Bilis! Tulong! Lolo! Tulong! Ella! Tin! Anong nangyayari? Bakit ang iingay nyo? Sigaw pa kayo na sigaw, gabi na! Ano bang nangyayari? May aswang! Totoo siya, Lolo. May aswang! Pumasok nga kayo. May mahaba siyang dila! Mahaba din ang mga kuko niya. Tapos yung balahibo niya, ang kakapal at ang hahaba! Hindi ko maipaliwanag ang itsura niya, Lolo. Totoo ang sinasabi namin. Nakita namin ni Tin. Kumalma nga muna kayo, dahan-dahan lang. Hindi nyo ba namukhaan kung sinong nakita nyo? Hindi po namin kilala. Kinakausap lang namin si Maria tapos nakita ni Tin yung nilalang na yun sa bubong nila. Ang pangit ng itsura niya. Hindi ko magpaliwanag. Baka naman niloloko nyo lang kami. Teka, hindi si Maria ang nakita nyo? Hindi po. Kausap nga po namin siya. Sa tingin ko po, kilala ni Maria yon kasi hindi man lang siya natakot eh. Magpahinga na nga lang kayo kung ano-anong nakikita nyo eh. Baka mamaya iba na naman na makita nyo. Tama, magpahinga na kayo. Wala kayong gagawin? Hindi kayo naniniwala sa amin? Nakita namin siya. Nakita ng dalawang mata namin ni Ella. Hindi kami nagsisinungaling. Totoo nga ang sinasabi namin, may aswang dito sa inyo. Totoo ang sinasabi ng mga kapitbahay natin. Hindi ba kayo hinabol o ano? Wala siyang ginawa sa inyo? Wala po. Nandun lang siya sa bubong. Totoo, pero kung hindi siguro kami tumakbo agad, baka nahuli niya kami. Grabe, nakakatakot. Ayoko na bumalik doon. Tin, hindi ba bukas ang camera mo kanina? Patingin. Tingnan natin kung nakuhanan mo. Hindi. Sinabi ko lang yun kay Maria kasi ayaw niyang pumayag. Hindi ko naman alam na mangyayari yun eh. E di sana binuksan ko na, diba? Bakit hindi mo binuksan? E di sana may naipakita tayong ebidensya. E malay ko ba? Hindi ko naman alam na mangyayari yun eh. Ayoko na talagang bumalik doon. Hindi na ako babalik sa bahay ni Maria. Sabi nyo hindi si Maria ang nakita nyo, di ba? Baka naman iba ang aswang, hindi siya. Pero bakit hindi siya natakot? Dapat kahit man lang konting takot naramdaman niya kasi imposible naman na hindi na yun nakita, di ba? Tama, baka isa ring aswang si Maria. Tama na yan. Pumasok na kayo sa kwarto at magpahinga. Bukas na kayo mag-usap tungkol dyan. Pero Lolo... Huwag nang makulit. Bukas na. Matulog na kayo. Ay, nakakatrauma naman yun. Parang gusto ko na tuloy umuwi sa Manila. Ayoko na dito. Sa tingin ko may tinatago si Maria. Ang misteryoso niya. Baka may kinalaman din siya sa mga patayan na sinasabi ng mga kapitbahay nila dito. Pero ang sabi ng ilan sa kanila, hindi naman daw dito lang sa baryo nilang may nawawala. Sa ibang baryo din. Imposible naman si Maria lang ang lahat ng may gawa nun. Huwag na tayong makialam. Tumahimik na lang tayo kaysa mapahamak pa tayo. Sa itsura ng nilalang kanina sa bubong ng bahay ni Maria. Ano bang oras pwede siyang pumatay eh? Si Ella lang naman na may gusto sa mga ganun, di ba? Ayaw ko nga maniwala eh. Gusto niya nga pero ngayon naniniwala na ako. Kasi kitang-kita talaga ng dalawa kong mata ang itsura niya. Ang pangit! Matulog na tayo. Itutuloy mo pa ang research mo, Ella? Hindi ko alam. Pag-iisipan ko pa. Para sa akin, siguro wag na. Masyado pala siyang delikado. Tama si tita. Hindi magandang ideya ang pag-aralan ng mga aswang. Sangayon din ako kay Tin. Siguro dapat itigil mo na yan. Hindi ko alam. Gusto kong gawin pero nakakatakot. Dapat lang naman takot ka, no? Nakita mo naman ang itsura ng aswang na yun kanina. O siya, bukas na lang ulit tayo mag-usap-usap. Pagod na ako dahil sa ilog kanina. Ako din. Pero hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako sa mga nakita ko kanina. Parang ang hirap-hirap ilagay sa utak. Grabe, Diyos ko. Gusto ko nang matulog. Bukas na lang tayo mag-usap. Okay. Gusto ko pa ba talagang ituloy ang sinimulan ko?
Pero napatunayan ko na totoo ang mga aswang. Bakit hindi ko pa ituloy, di ba? Ito naman ang gusto kong gawin eh. Bakit ko pa ihihinto? Makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Ella. Kung ano-anong posisyon na ang kanyang ginawa para lang antukin, pero hindi pa rin siya makatulog. Saktong pagdilat ng mga mata ni Ella ay nakita niya ang isang anino sa kanyang tagiliran na nanggagaling sa itaas ng kanilang kisame. Takot man siya ay pinilit niyang silipin ang nilalang na yon hanggang sa mapasigaw na lang siya dahil sa takot. Ella, anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw? May... Teka, saan ba yung tinuturo mo? Wala naman eh. Nandyan yun. Saan siya pumunta? Ginising mo lang talaga kami. Matulog ka na nga lang ulit. Oh gosh, Ella, inaantok pa ako eh. Hindi mo ba nakikita? 12:00 pa lang ng gabi oh. Magpatulog ka muna. Hindi pa nga ako nakaka-move on sa nangyari kanina eh. Pero nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko talaga. Yung nakita natin kanina, kamukha niya. Oo na, nakita mo na. Matulog ka na lang ulit. Baka namamalikmata ka lang. Tama si Tin, baka namamalikmata ka lang. Wala naman kasi kaming nakita eh. Tiningnan ko rin naman sa labas, wala rin ako nakita. Ano ba yan? Ang ingay-ingay nyo. Ano bang nangyayari? Tulog na ang mga kapitbahay natin, lumilikha pa rin kayo ng ingay. Lolo Jose, nakita ko ulit yung aswang. Nandito po siya kanina sa bahay. Maniwala naman kayo sa akin. Kung nandito siya, malamang patay na tayong lahat. Gusto ko na ulit matulog. Please, matulog na tayo. Bukas na tayo mag-usap, gabi na. Wala namang nagawa si Ella kundi ang bumalik sa kanyang higaan. Tuluyan ang hindi nakatulog si Ella dahil hindi maalis sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Hanggang sa sumikat na lang ang araw. Ella, ang laki ng eye bags mo. Anong ginawa mo kagabi? Hindi ako nakatulog eh. Paano ka ba naman kasi makakatulog kung ano-anong iniisip mo? Kung ano-ano rin tuloy ang nakikita mo? Pero totoo naman kasi sinasabi ko. Nakita ko talaga kagabi. Oo na nga, nakita mo na. Wala naman kami nakita eh. Totoo ang nakita ni Ella kagabi. Naramdaman ko rin nandito siya sa bahay kagabi. Nakikiramdam lang ako. Kita mo na? Alam ni Lolo Jose. Bakit hindi niyo po kagad sinabi sa amin? Dahil nung nagising kayo, wala na siya. Kaya ano pang silbi kung sasabihin ko? Lolo, bakit po siya nandito kagabi? Ano pong kailangan niya? Para patayin tayo. Ano? Bakit kasama kami? Ayoko pa mamatay. Wala naman kami ginawa sa kanya ah. Lalo naman ako. Hindi ko pa nakikita yun. Ang kailangan nila ay dugo. May kasalanan ka man sa kanila o wala. Mas lalo lang nila kayo naging gusto dahil bago lang kayo dito sa baryo. Kaya kailangan nyo mag-ingat. Ano pong gagawin namin? Ayoko mapatay nila. Eh di ba ito naman ang gusto mo, Ella? May thrill? Kaya nga, natupad yung hiling niya. Pwede tayong mapahamak dito eh. Gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko nga nito pero ayoko rin namang mamatay no. Mahal ko pang buhay ko. Yun naman pala eh. Di itigil na natin na maging involved sa mga kababalaghan dito sa baryo. Kunwari, wala tayong alam. Ganun. Paano nga kung tayong inatake nila? Paano kung tayo naman ang patayin nila? Wala tayong laban. Pero hanggat hindi natin alam, siguro naman hindi nila tayo gagalawin. Hindi nyo ba narinig ang sinabi ni Lolo? Papatayin nila tayong lahat. Tayo ngayon ang target nila. Kumalma nga muna kayong lahat. Paano kayo magkakasundo kung maiinit ang ulo nyo? Kasi naman Lolo hindi sila nakikinig sa akin. Paano kasi? Yung gusto mo lang ang nasusunod. Paano naman ang gusto namin? At saka hindi pa naman talaga napapatunayan kung totoo yun, di ba? Baka yung nakita nyo ni Tin kahapon laruan lang o tao na nagsuot ng costume. Mukha bang costume yun? Oh yeah, nakakatakot siya. Pero baka anak lang yun ng Maria ba yun? At gusto lang talaga tayong paalisin kahapon. Walang anak si Maria. Kita nyo na? Sino yun? Yan din ang tanong ko. Sino ang nakita nyo? Hindi na namin makuhaan Ang pangit talaga ng itsura nun. Ayoko na siya makita ulit. Magpasalamat na lang tayo at hindi kayo ginalaw kagabi. Pero kailangan nyo na ng proteksyon.
Hindi na po, Lolo Jose. Kaya ko na po ipagtanggol ang sarili ko kung sino mang nilalang yan. Ako rin, dito muna ako sa labas. Marco, kunan mo nga ako ng picture. Sige na, para may maipost naman ako sa social media account ko. Sige na. Ay, itong batang to talaga oh. Seryoso? Sa lahat na nangyari, yan lang sasabihin nila? Hindi ba sila natatakot? Hindi pa sila natatakot dahil hindi pa naman sila aatake. Matututo din ng mga kaibigan mo kapag nakaharap na nila ang mga aswang. Lolo, ano po bang gagawin namin? Ayoko pa pong mamatay. Ito ang kinatatakutan ko, kaya ayaw kong papuntahin kayo dito sa probinsya. Maayos naman ang pamumuhay nyo sa Maynila, kaya bakit naisip nyo pang umuwi dito sa atin? Lo, hindi po ba kayo masaya na nakita nyo kami ni Tin? Masaya ako na nakita ko kayo, pero sa nangyayari dito sa lugar natin, hindi ako masaya na nandito kayo. Hindi ligtas dito. Pero kaya naman po namin gawa ng paraan eh. Hindi nyo magagawa ng paraan ng pagpatay ng mga aswang na yan kahit sino ka pang tao. Wala silang pinipiling pinapatay. May alam po ba kayo kung sino-sino sila? Simula nang dumating dito sa lugar natin si Maria, siya na ang pinaghihinalaan ng mga tao na isang mandurugo. Sumisip-sip ng dugo gamit ang mahahabang dila na akala mo ay tubo. Pero hindi po si Maria ang nakita namin kahapon dahil si Maria ay kausap namin ni Tin. Yan nga din ang pinagtataka ko. Kung hindi si Maria ang nakita nyo, edi sino? Wala po ba siyang kasama sa bahay niya? Wala, mag-isa lang siya. Kung ganun, paano po natin malalaman kung sino yun? May naisip akong paraan. Lagyan kaya natin ng tinunaw na asin o kaya bawang ang paligid ng bahay niya. Baka sakaling hindi siya makalabas at mapatunayan natin na aswang talaga siya. Paano po natin gagawin yon? Mamayang gabi o ngayon na? Mamayang gabi na. Palihim tayong papasok sa bahay niya at ikakalat natin ang mga asin at bawang. Ano pa mangyayari pagkatapos natin yung gawin? Malalaman natin yan kapag nagawa na natin. Pagsapit ng gabi, tahimik na nag-usap ang maglolo para sa kanilang planong gawin. Handa ka na ba, Ella? Opo, tulog na rin po si Tin at Marco. Talagang ayaw nilang sumama sa'yo, ah? Ayos na rin po yun para hindi na sila mapahamak na dalawa. Bakit ba gustong-gusto mo tong gawin kahit na alam mong delikado? Hindi ko rin po alam eh. Basta malakas ang loob kong gawin to. Masaya din po kasi ginagawa ko. Yun po ang hindi nila naiintindihan, kagaya ni Mama. Oh, siya, tara na. Dalhin mo itong bote ng langis at bawang, pati na rin itong asin. Lolo, ano po yung hawak nyo? Ito ang mutya ng asin. Bata pa lang ako nasa akin na to. Gagamitin din natin ito ngayon kung sakali mang kakailanganin. Mutya? Para saan po yan? Hindi pangkaraniwan ang kaya nitong gawin dahil kahit saan mo ito ilagay, malaki ang maitutulong nito sa'yo. Ganun po ba? Oo, tara na para makapagsimula na tayo. Lo, parang wala naman pong tao dito sa bahay niya. Kahit bukas ang ilaw. Yan nga ang maganda. Tara na, pumasok ka na sa loob at mabilis mong ikalat ang asin at bawang. Bakit po ganito ang bahay niya? Ang lansa at ang kalat. Parang hindi babae ang nakatira eh. Huwag ka nang maingay. Bilisan mo na dyan at baka maabutan pa tayo kapag bumalik na siya. Sige po, Lolo. Matapos maikalat ni Ella at ni Lolo Jose ang asin at bawang na kanilang ginawa, ay kaagad na rin silang umalis ng bahay ni Maria sa pag-aakalang iepekto ito sa dalaga. Ano kaya mangyayari kay Maria? Hindi ko pa rin alam, pero sigurado akong may magiging epekto ang ginawa natin sa kanya. Sana lang po talaga. Umuwi na muna tayo at magpahinga. Isara ang mga pinto at bintana. Lagyan mo na rin ng asin at bawang ang bintana at pinto para walang makapasok na aswang. Opo, Lolo Jose. Kinabukasan, pinag-usapan nila ang nangyari. Nagtataka sila dahil walang pagbabagong naganap at hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Ella, parang walang nangyari sa ginawa natin kagabi ah. Walang ingay sa bahay ni Maria eh. Paano niyo po nalaman? Hindi ako natulog buong magdamag dahil pinakikinggan ko ang bahay niya. Pero walang pagbabago. Hindi ko alam kung bakit hindi sila naapektuhan ng asin at bawang. Baka po kulang ang nilagay natin? Kahit na gaano pa yung karami, basta bawang at asin ay takot sila.
Ano po kayo nangyari at bakit hindi man lang gumana ang plano natin? Ella, ano tong nasa bintana natin? Ang baho eh. Oo nga, kanina ko pa din naaamoy. Ang sakit sa ilong ng amoy. Ew. Asin at bawal lang yan, pangontra sa mga aswang. May aswang ba kagabi? Wala, mukhang aswang lang. Bakit sa akin ka nakatingin? Mukha ba akong aswang, ha? Oo hindi na kailangan ng kung ano pa. Wala namang kinatatakutan yan si Marco. Puro kayo kalokohan. Kumain na nga lang kayo doon. Hayaan mo na sila. Magpasalamat na lang tayo dahil wala pang ginagawa si Maria. Baka naman po kasi hindi talaga siya aswang. Sa tingin niyo po. Kung hindi siya ang aswang, edi sino? At kung hindi man siya, malakas ang kutob ko na may ugnayan siya sa mga mandurugo. Kailangan talaga nating malaman ng totoo. Anong totoo? Kaya nga, kayo lang dalawa ni Lolo Jose nag-uusap. Ano ba yun? Hindi naman kasi kayo naniniwala eh. Hayaan nyo na kami dito. Huwag nyo na kami intindihin. Bakit? Tungkol saan ba yan? Sa aswang na naman? Oo. Di ba ayaw nyo na makialam, kaya pabayaan nyo na kami ni Lolo. Okay, hindi na kami makikialam sa research nyo. Ella, ano bang ginagawa nyo? Delikado yan eh. Alam namin, pero wala na akong pakialam kung delikado o hindi. Ang gusto ko malaman ang totoo. Tulungan nyo man kami o hindi. Research mo na naman? Ayan ka na naman sa research mo na yan na wala namang kasiguruhan kung magiging successful ba. Ano bang pakialam mo ha? Trabaho ko to. Hindi mo yan trabaho. Pagiging reporter ng trabaho mo, gumagawa ka lang ng rason o dahilan para umalis sa trabaho mo kasi hindi mo kamo gusto. Ano bang gusto mong palabasin, Marco? Buhay ko to, kaya wag kang makialam. Wala kang pakialam kung ano gusto kong gawin sa buhay ko dahil buhay ko to. Hoy! Na nga kayo mag-away? Para kayo mga bata eh. Ang tatandahan nyo na oh. Hindi eh. Ikaw, Marco ano ba talagang gusto mong iparating ha? Gusto mo ng totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ay, ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil? Sige, sabihin mo! Ano ba yung totoo na yan? Sumama lang ako sa inyo kasi gusto kong tapusin ang research ko. Ano? Masaya ka na? Tama na nga, pwede ba? Ang aga-aga, oh. Sabi ko na hindi ka talaga pumunta dito kasi gusto mo magbakasyon, kundi gusto mo makatakas sa trabaho mo sa Maynila. Buhay ko to. Kaya walang sino man ang pwedeng magdikta sa akin kung anong pwede at hindi ko pwedeng gawin. Hindi ba talaga kayo titigil, ha? Yan kasi ang mahirap sa'yo Palagi na lang gusto mo ang nasusunod. Wala kang pakialam sa mga nakapaligid sa'yo. Kung wala akong pakialam sa inyo, hindi ako magkakaganito. Hindi niyo ba alam kung gaano kadelikado yung nilalang na nakita namin ni Ten, ha? Pwede kayo nung patayin. Tumigil na nga kayo, pwede ba? Shit! Ba't mo naman kami binuhusan ng malamig na tubig? Ang iingay niyo ang aga-aga. Wisit! Ella, saan ka pupunta? Masama ang loob ni Ella na umalis sa kanilang tinutuluyang bahay ni Lolo Jose. Gusto lang naman niyang gawin ang nasa puso niya at yun ay ang kanyang research tungkol sa mga nilalang sa kanilang lugar. Gusto niyang patunayan na totoo sila. Gusto niyang patunayan sa maraming tao na hindi lang sila kwentong baryo. Pagsapit ng gabi ay sakalang naisipan ng dalaga na umuwi sa kanila. Ella, saan ka pa pumunta? Kanina ka pa namin hinahanap Palamig lang ng ulo. Hindi mo ba nakita ang kaibigan mo? Oo nga, hinahanap ka ni Marco kanina pa. Hindi pa siya nakakabalik. Anong oras na? Kasi 8 na, bakit? Hanapin na natin siya. Delikado na ngayon sa labas. Dala niya ang cellphone niya pero hindi namin siya matawagan. Saan na ba kasi pumunta yung lalaki na yun? Tingnan natin sa may bandang balon. Baka nandun niya hinanap si Ella. Sige po, Lolo. Kayo talaga mga kabataan ngayon. Kaunting hindi pagkakasunduan san-san na pumupunta. Wala naman ata siya dito, Lolo. Teka, di ba kay Marco tong sapatos? Yes, kay Marco nga. Saan siya pumunta? Marco? Marco! Nasaan ka? Teka, may dugo. Dugo ba yan ni Marco? Ano nangyari kay Marco? Lo, alam niyo ba kung ano nangyari kay Marco? Hindi ako sigurado. Pero alam kong hindi tao ang may gawa nito. Kung hindi tao, edi sino? Ah! Tulong! Ella! Lolo Jose! Si Marco yon. Marco! Nasaan ka? Tulungan niyo ako! Ella, sandali! Lolo,
Si Marco yun. Dalhin mo itong tinunaw na asin, bilis! Tulong! Pupunta na kami! Lolo Jose! Gosh! Anong gagawin natin? Ang titigas din talaga ng ulo nyo! Kung sino ka mang nilalang ka, bitiwan mo ang kaibigan namin! Tutulong! Bitiwan mo ang bata na yan! Wala siyang kasalanan sa'yo! Ako na nakikiusap sa'yo! Bitawan mo na ang kaibigan ko! Tumabi kayo sa dadaanan ko kung gusto niyo pang mabuhay tong kaibigan niyo! Oh, anong gagawin natin? Mukhang ayaw niya talagang bitawan si Marco! Bibitawan mo si Marco o ibubuhos ko sa'yo tong asin! Sinasabi ko na nga talaga, kayo ang naglagay ng asin at bawang sa bahay ko! Dapat lang yun sa'yo, no? Pakawalan mo na ang kaibigan namin! Pakawalan mo si Marco! Ella, wag! Masakit! Sige, papatayin ko tong kasamahan nyo! Ella, tama na. Nahihirapan na si Marco. Nasasaktan na siya. Ella! Paano natin siya makukuha kung hindi natin siya lalabanan? Nanlaki ang mata nilang lahat nang makita nila si Marco na buhat-buhat ng mandurugo. Kahit na malaking tao si Marco ay nakaya itong buhatin ng nilalang na yun. Teka, saan siya pupunta? Ibaba mo si Marco! Tabi! Tatakas siya! Hoy! Bumalik ka dito! Ibalik mo sa amin ang kaibigan namin! Marco! Hindi na natin sila maaabutan. Mabilis tumakbo ang mga mandurugo. Bakit ang bilis nilang nawala? Saan nila dadalhin si Marco? Lolo! Anong gagawin natin, Ella? Di ba sabi mo alam mo ang gagawin? Gawin na natin! Iligtas natin si Marco! Bakit akala mo ba ganun lang kadali yun? Hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa rin ang kahinaan nila. Hindi ko pa rin alam kung paano ko sila tatalunin. Sila? Ibig sabihin, madami pa sila? Hindi lang isa ang kalaban natin dito, Tin. Lolo Jose, baka naman po alam niyo kung paano sila talunin. Kailangan po nating iligtas si Marco. Umuwi muna tayo sa bahay. Bilis! Ayoko kitang susiyan, Ella, pero kasalanan mo kasi ito eh. Kung hindi ka sana lumabas at gabi na umuwi, hindi sana lalabas si Marco para hanapin ka. Hindi ko kasalanan kung hindi kayo naniniwala sa amin. Ngayon pang huli na. Kasi naman, ang hirap talaga paniwalaan eh. Pero ngayon, naniniwala na talaga ako. Yung nakita natin kanina, kamukha niya yung nakita natin sa bubong ni Maria. Magkaiba sila. Ang kumuha kay Marco ay si Maria. Kaya mabuti pang umuwi muna tayo para makapagplano kung paano natin kukunin ulit si Marco. Sana lang hindi siya galawin ni Maria. Sana hindi siya saktan. Hindi malabo yun. Kailangan nating magmadali dahil baka anumang oras ay saktan nila siya. Ano nang gagawin natin? Kailan pa tayo kikilos? Hindi na natin to pwedeng ipabukas pa. Baka patayin nila si Marco. Tumahimik ka nga muna, please lang. Ang hirap mag-isip sa sobrang ingay mo. Pasok sa bahay! Bilisan nyo! Lolo, ano po gagawin natin? Sandali. Alam ko dito ko yung nilagay eh. Sandali! Lo, ano pong hinahanap nyo? Ang mutya! Dito ko yung nilagay. Bakit nawawala? Anong mutya? Ano yun? Lo, baka kung ano po mangyari kay Marco. Puntahan na kaya natin. Hindi tayo pwedeng umalis na hindi natin dala ang mutya. Wala tayong ibang pangontra sa kanila kung magkataon. Asin? Takot siya sa asin at bawang, di ba? Nasasaktan siya kapag natatamaan siya ng asin kanina. Hindi sapat yon. Kailangan pa natin ng ibang pangontra. Kunin nyo ang mga buntot pagi doon sa kusina. Bilisan nyo! Buntot pagi? Ano yun? Huwag ka nang tanong ng tanong. Kunin mo na lang. Saan nga kukunin? Ewan ko sa'yo. Hindi ko makita ang mutya. May kumuha dito sa lalagyan ko. Ito na ba yung buntot pagi? Ang daming tinik. Oo, yan na yun. Dalhin mo rito ang asin at bawang. Bilisan natin. Alis na po ba agad tayo? Ano pang hinihintay natin? Baka mamaya kung anong gawin nila kay Marco doon. Pero hindi pa tayo handa. Wala na tayong oras. Tara na! Pero hindi pa nga natin alam kung saan nila dinala si Marco. Sa bahay ni Maria. Malamang doon siya dadalhin. Tara na! Ikaw, Ella, kung ayaw mong sumama, magpaiwan ka dyan. Kailangan namin iligtas si Marco.
Ngayon, naniniwala na kayo sa mga sinasabi namin. Kung kailan may nangyari ng hindi maganda, saka nyo lang maiisipang totoo sila. Ella, dala mo ang asin, hindi ba? Dalawa tayo ang papasok sa pintuan niya. Ikaw naman, Tin, dun ka sa kusina pumasok para mahanap mo kaagad kung saan nila dinala si Marco. Hindi ko po yata kaya mag-isa. Natatakot po ako eh. Kaya mo yan. Mas hindi mo kayang kalabanin si Maria dahil wala ka namang alam sa martial arts. Puro paganda lang ang alam mo. Oo na. Huwag mo nang ipamukhang maarte ako. Sige na, kapag may nakita kang kakaiba, huwag mong kakalimutang hampasin ang buntot ng pagi. Mas mabisa yan kaysa sa asin at bawang. Opo, Lolo. Kapag hindi mo na kaya, sumigaw ka lang. Pupuntahan ka namin. Oo na. Mag-iingat kayo ah. Susubukan ko ang makakaya ko. Tara na, Ella. Ihanda mo na ang buntot pagi at asin. Maingat na pumasok ng bahay ni Maria sina Ella at Lolo Jose. Pinilit nilang hindi makalikha ng ingay dahil sa kanilang pagpasok. Pagpasok nila sa loob ng bahay ni Maria ay kaagad nilang napansin ang magulong bahay. Ang mga gamit ay hindi na malaman kung saan nakalagay. Maging ang mga bombilya ng ilaw ay basag-basag na rin. Mukhang wala ng tao dito. Ang gulo na nga po ng bahay eh. Ay! Lola! Ang lakas din talaga ng loob niyong pasukin ang bahay ko! Ano ginawa mo kay Tin? Nasaan si Marco? Saan mo dinala si Marco? Ella! Tulong! Ito ba ang hinahanap niyo? Bitawan mo si Tin! Tulong! Aray! Bitawan mo ako! Ella! Wag! Dahil sa kagustuhan ni Ella na makuha ang kanyang pinsan, ay mabilis niyang sinugod si Maria nang walang pag-aalinlangan. Dahilan para masugatan siya ni Maria dahil hindi siya nag-iisip ng paraan. Ella, tumayo ka! Papunta na siya dyan! Huwag kang lalapit sa kanya! Ibaba mo yan! Lo! Umalis ka dyan! Ella! Si Lolo Jose! Pakialamero! Dahil sa takot ni Ella na masaktan ni Maria si Lolo Jose, ay tumakbo siya sa kinaroroonan ng matanda, dala ang buntot pagi. At walang alinlangan na hinampas sa katawan si Maria, dahilan para mabitawan nito ang matanda. Ako ang kalaban mo! Akala mo ba matatalo mo kami gamit lang ang tapang mo? Nagkakamali ka! Ella! Susugod siya! Lolo, anong gagawin natin? Tulungan natin si Ella. Ibuhos mo to kay Maria. Papatayin kita! Hindi mo ako basta-basta mapapatay! Hindi mo ako kaya! Ella! Ilag! Masyado siyang mabilis at malakas. Ella! Mag-iingat ka! Humahaba na ang kanyang dila! Tin, pumasok ka sa kwarto na yon. Hanapin mo na si Marco. Kami nang bahala dito ni Ella. Pero, Lolo! Bilisan mo na! Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang ihaba ng dila mo na yan kapag pinutol ko yan gamit ang kutsilyo na to. Ella! Sa likuran mo! Huwag mo ako minamaliit. Hindi mo alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Lo, wala po dito si Marco. Tin! Yuko! Kitang-kita ni Ella kung paano pumulupot sa leeg ni Tin ang mahabang dila ni Maria. Dahil sa takot na baka masipsip ng aswang ang dugo ni Tin, ay mabilis na pinutol ni Ella ang dila ni Maria gamit ang hawak niyang kutsilyo. Dahilan para mapaatras ang aswang. Ella! Hayaan mo muna si Tin! Habulin mo si Maria! Bilisan mo! Maria! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Grabe! Akala ko mamamatay na ako! Ayos ka lang! Lo, wala po dito
Marco. Hindi niya dadalhin dito yon dahil alam niyang dito tayo pupunta. Ella, ano gagawin natin? Saan natin nahanapin si Marco? Kailangan kong makita ang mutya ko. Kailangan ko yun para matalo si Maria. Lo, may kailangan po kayo malaman. Ano yun? Patawad po, kinuha ko ang mutya niyo sa lalagyan. Akala ko po kasi gagana sa akin. Nilagay ko dito sa kutsilyo pero wala pong epekto. Bakit mo kinuha ng hindi nagpapaalam sa akin? Hindi talaga gagana to sa'yo dahil hindi ikaw ang may-ari. Akala ko po kasi... Kapag hindi ikaw ang may-ari ng mutya, walang bisa ito. Kahit na ipilit mo pa ng ipilit, sayang lang ang oras mo. Lo, may dugo. May dugo ang leeg ko. Saan? Patingin. Anong gagawin ko? Baka nasipsip niya ang dugo ko. Umuwi na tayo sa bahay. Gamutin na natin yan. Pero, paano si Marco? Makakapagantay naman siguro siya, ano? Kailangan kong magamot. Hindi mo ba nakikita na dumudugo ang leeg ko, ha? Ilagay mo to sa leeg mo. Anong dahon to, Lo? Ang laki naman. Huwag ka na nga magtanong. Ilagay mo na lang yan sa leeg mo. Sigurado akong hindi pa nakakalayo si Maria. Baka na doon siya sa teritoryo nila. May teritoryo sila? Grabe na talaga ang babae na yun. Ang simple kapag tao pero demonyo naman. Alam niyo po ba kung saan yun? Baka doon nila dinala si Marco. Baka may iba pa rin silang bihag doon. Hindi ko alam kung saan yon dahil hindi pa naman ako nakakarating doon. Pero naririnig ko sa mga kapitbahay natin. Puntahan na natin. Baka sakaling may mailigtas tayo doon. Sasama ka? Oo naman. Kaya ko pang lumaban gamit ang buntot pagi na to, no? Kailangan nating makita at mauwi sa Manila ng buhay si Marco. Hindi pwedeng hindi. Kailangan nating magdala ng maraming asin at kamangyan. Ano pong planong gagawin natin? Unang plano, hanapin si Marco. Oo, siguraduhin muna nating walang aswang sa paligid ng teritoryo nila kung saan nandoon si Marco. Imposible naman po yan, Lolo. Teritoryo nila yun. Sigurado ako maraming bantay yun. Sa likod na lang tayo dumaan. Basta ang una nating gagawin ay hanapin si Marco. Pangalawa ay ikalat ang kamangyan sa paligid. Sindihan na natin para maging epektibo na kaagad ang usok. Kapag may nakita tayong ibang bihag nila, kailangan natin silang iligtas. Tama, kailangan din nating masiguro na ligtas ang bawat isa sa atin. Ayos na, pwede na tayong pumunta. Ihanda muna natin ang mga dadalhin. Dadalhin ko na tong isang buntot pagi. Ibibigay ko kay Marco kapag nakita ko siya para may gamitin din siya sa pakikipaglaban kung sakali. Dalhin mo na rin tong bote ng asin at bawang. Ibigay mo rin sa kanya. Ano dadalhin mo? Buntot pagi at kutsilyo? Tin, ikaw ang magsisindi nitong mga kamangyan, ha? Siguraduhin mo may usok at kakalat sa buong paligid. Sige, Polo. Ayos na ba ang lahat? Tara na. Makalipas ang ilang minuto nilang paghahanap, ay nakarating na rin sila sa teritoryo ng mga aswang. Dala ang kanilang mga gagamitin na pangontra. Papasok na po ba tayo sa loob? Maraming tao sa loob. Paano tayo makakapasok? Doon kayo sa likod dumaan. Susunod ako sa inyo. Sigurado po kayo? Oo, bilisan nyo na. Hanapin nyo muna si Marco. Pagkatapos ay saka nyo na gawin ang nakaplano. Sige po. Sumunod po kayo, Lolo, ha? Mag-iingat kayo. Tara na, Ella. Dahan-dahan lang. Huwag kang lumikha ng ingay. Ella, bukas. Tara. Ako muna. May tao? Wala. Pumasok ka na. May pinto ditong isa. Baka nandito si Marco. Bilis! Si Marco nga! Walang tao, Ella. Tara, lapitan natin siya. Bilis! Ella, tulungan mo ako. Ayoko na dito. Huwag ka maingay. Itatakas ka namin. Pero hindi namin alam kung paano. Ang higpit ng tali ng kulungan mo eh. Hawakan mo tong bote ng bawang at asin. Kapag may lumapit sa iyong aswang, buhusan mo yan. Huwag mo nga hayaang mahawakan kanila. Naintindihan mo? At isa pa, iiwan ko na rin tong isang buntot pagi. Proteksyon mo. Hindi nyo talaga ako ilalabas sa kulungan na to? Nakikita mo ba ang tali na yan? Hindi namin kayang tanggalin o putulin yan, no? Hintayin na lang natin si Lolo. Sa ngayon, ang gagawin namin ni Ella, maglilibot dahil ikakalat pa namin tong kamangyan. Mag-iingat kayo. Masyado silang marami ngayon. Narinig ko kay Maria na susugod sila sa baryo para patayin kayo. Hindi na sila makakalabas ng buhay dito sa teritoryo nila dahil sisiguruhin ko mamamatay silang lahat ngayong gabi. Ella, tara na, habang wala pang masyadong aswang sa paligid. Mag-iingat kayo.
Pag dumating si Lolo at mapakawalan ka niya, tulungan mo siya. Alam mo naman kung paano makipaglaban, di ba? Sige, ako nang bahala. Doon muna tayo sa gilid. Sisindihan ko na rin tong kamangyan para may usok na kaagad at maamoy na nila. Sige, dito naman ako sa gilid. Hahanapin ko kung may iba pa silang binihag dito. Sige, mag-iingat ka ah. Ikaw rin. Maingat na naglalakad si Ella papunta sa isang pinto kung saan may mga naglalakad din na mga aswang. Mga normal na tao pa lang sila at hindi pa nagpapalit ng anyo. Nang bigla na lang siyang makarinig ng isang sigaw. Ella, ano yun? May paparating. Dito tayo magtago. Ang dapat sa mga kagaya niyong tao ay pinapatay! Hindi na dapat kayo mabuhay pa! Ay! Hayop talaga siya! Kailangan na nating iligtas si Marco. Delikado ng buhay niya. Tara, mukha nandyan na din si Lolo Jose. Saan kayo pupunta? Si Marco. Napakawalan ko na siya. Inutusan ko siyang tunawin ang asin na dala ko. Magagamit natin yun ngayon. Ano po? Akong bahala. Nasindihan niyo na ba ang mga kamangyan? Opo, Lo. Nakalat na namin sa buong paligid. Buti naman. Tara, doon tayo sa gilid. May naaamoy akong tao. May nakapasok! Hanapin niyo sila. Ilabas niyo ang bihag dahil papatayin ko siya! Hinahanap niya si Marco. Naaamoy nila tayo. Ano gagawin natin? Baka makita nila tayo. Ano yung usok na yon? Patayin niyo ang usok na yon! Lo, ito na po ang tinunaw na asin. Para saan yan, Lo? Ang dami naman. Isang balde. Ah! Marco! Sa likuran mo! Hampasin mo ng buntot pagi! Sinasabi ko na nga ba habulin niyo sila! Dalhin niyo sa akin ang buhay! Tin! Yuko! Bawat mahahabang dila na papalapit sa kanila ay pinuputol ni Ella. Dahilan para mapaatras sa sakit ang ilang mga mandurugo. Habang si Maria naman ay galit na galit. Lo, ano yung ginagawa niyo? Itong mutya ang makakatalo sa kanila. Panuorin niyo kung paano ito gumagana. Lo! Delikado dyan! Huwag dyan sa harapan! Lo! Sa gilid nyo! Uy! Ang layo ng tinalsikan ng mga aswang! Parang may kapangyarihan ng buntot pagi ni Lolo Jose. Yun palang kapangyarihan ng mutya ng asin. Ella, papalapit si Maria. Marco, nasan yung bote na binigay ni Ella sa'yo kanina? Diyan lang kayo. Tutulungan ko si Lolo Jose. Hindi ako makahinga. Ella! Si Marco! Tanggalin mo ang dila mo sa leeg niya! Tin, sige pa! Ibuhos mo sa kanya ang asin at bawang! Ella, tumingin ka sa likuran mo. May susugod. Bitaw! Tama na! Yan ang dapat sa'yo! Mamatay ka na! Lolose! Si Maria! Nahihilo na sila dahil sa kamangyan. Madali na lang natin silang matatalo. Nasa taas si Maria! Nasa kisame! Shit naman oh! Nakakatakot talaga sila. Ikaw kasi ayaw mong maniwala kay Ella. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa leeg ko. Tenyo ko! Grabe yung mga dila na yan. Ang hahaba. Paano ba yan tatanggalin, ha? Hawakan niyo ang mga dila na susugod sa inyo at ilublob niyo sa tinunaw na asin. Ipasipsip niyo sa kanila ang tinunaw na asin. Hahawakan ng dila nila? Ew, hindi ko kaya. Ako na! Tumabi ka dyan! Ituro mo sa akin kung saan ang susugod. Lo, hindi ko na po makita si Maria. Nasa taas siya. Humanda ka dahil masakit ang dila niya. Pero, hindi ba naputol ko na ang dila niya kanina? Paano meron ulit siyang dila? Hanggat hindi siya namamatay, hindi rin titigil sa katutubo ang dila niya. Kaya kahit ilang beses mo yung putulin, patuloy ang tutubo. Kaya mas mabisang ilublob natin sa tinunaw na asin ng dila nila para pati ang kanilang katawan ay mamatay. Namamatay na ang iba dahil sa mutya na ginagamit niyo, Lolo Jose. Oo, pero hindi pa natin napapatay si Maria. Nagtatago pa rin siya. Ayan, tama yan, Marco. Isa pa! Sa likuran mo! Umi-epekto din ang tinunaw na asin para silang nasusunog. Wala na sila sa kanilang sarili dahil sa kamangyan. Kaya kung ano-ano na ang kanilang ginagawa. Kailangan na po nating hanapin si Maria para matapos na to. Hayaan nyo na kami dito. Kaya na namin to ni Tin. Tama! Patayin niyo na si Maria para matapos na ang kaguluhan na to. Tara na, Ella. Baka nandun siya sa kabila.
Mag-iingat kayo dito. Kayo rin. Marco! Sa kaliwa mo! Pangit talaga na itsura nila! Lo, walang tao dito. Nandito siya. Nararamdaman ko. Ihanda mo ang buntot pagi. Lo, ayun siya! Nasa taas! Yuko! Muntik na ako dun ah! Marco, dalhin mo dito ang balde ng tinunaw na asin. Bilis! Bilisan mo! Tin, ihanda mong buntot pagi para kapag may aatake, hampasin mo agad. Kaunti na lang sila. Mauubos din sila. Bantayan niyo ang bawat atake nila. Ella! Sa harapan mo! Kapag nagsunod-sunod ang atake nila, yari na tayo. Malakas sa mutya ko. Mapuputol ang lahat ng dila nila. Tiwala lang. Mapapatay din natin silang lahat. Ayan na naman! Marco! Hindi nga nagkamali ng akala si Marco. Sunod-sunod ang naging atake ng mga mandurugo sa kanila. Ang iba ay nahawakan nila at inilublob sa tinunaw na asin. Pero may ilan pa rin sa kanila ang nakaligtas at matalino kung susugod. Maya-maya pa ay sunod-sunod muling sumugot ang mga natitira at sa pagkakataong ito, nahawakan nilang lahat ang dila ng mga ito at sabay-sabay inilublob sa tinunaw na asin. Hindi! Hindi pwede! Siya na lang ang natitira. Kaya natin yan! Papatayin ko kayong lahat! Lolo! Tulong! Tin! Yuko! Ano ba? Bitawan mo ako! Pumupulupot na naman sa leeg niya ang dila. Marco, gamitin mo ang buntot pagi! Ako na! Tabi! Ah! Ang sakit! Ilagay mo sa balde ang dila niya! Lo, anong gagawin natin? Ang bilis niyang kumilos. Hindi natin basta-basta mahahawakan ang dila niya. Kaya natin siyang hulihin kung tulong-tulong tayo. Lalapit ako sa kanya. Pag-atake ng dila niya, siguraduhin niyo mahahawakan niyo yun at ilublob ka agad sa balde. Pagkatapos ay huwag niyong bibitawan kaagad. Hayaan niyong sipsipin niya ang tinunaw na asin. Ano pong gagawin niyo? Susugurin ko siya. Susubukan ko siyang saksakin gamit ang buntot pagi at ang mutya. Hindi niyo ako mapapatay. Ako ang papatay sa inyong lahat! Tingnan natin kung sino ang mapapatay mo sa amin. Sana pinatay na kita una pa lang! Bakit ka ba pumapatay ha? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Wala naman kaming ginawa sa'yo ah! Ang pangit na tuloy ng leg ko! Dahil kayong mga tawang pumatay sa nanay ko! Dapat din kayong mamatay! Pero hindi namin kilala ang nanay mo. Kayo hindi. Pero ang matanda na yan, kilalang kilala niya! Lolo Jose? Ano sinasabi niya, Lo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap. Kayong dalawa ng asawa mo ang pumatay sa nanay ko. Papatayin ko din kayong lahat. Sa atin niya pa talaga nakuha maghiganti? Gosh! Ano bang kinalaman natin sa pagkamatay ng nanay niya? Lolo, ano pong alam niyo sa pagkamatay ng nanay niya? Lo, hindi po siya magagalit ng ganyan kung walang dahilan. Bakit hindi mo sabihin ang totoo, Lolo Jose? Sabihin mo sa kanila na pinatay niyong nanay ko! Dahil dapat lang yun sa kanya. Dapat lang siyang mamatay. Isa siyang aswang kagaya mo. Kaya hindi na dapat kayo nabubuhay pa. Tama! Dapat ang mga kagaya niyo nasa impyerno! Hindi nila papatayin ang nanay mo nang walang dahilan. Kaya tanggapin mo na ang katotohanang wala na ang nanay mo. Hindi ka dapat naghihiganti sa mga taong walang kinalaman sa inyo. Maria, ako na ang humihingi ng paumanhin dahil sa nangyari sa nanay mo. Kung kailan huli na ang lahat? Kung kailan ubus na ang mga kasamahan ko? Pinatay niyo silang lahat! Dahil kung hindi namin gagawin yun, kami ang papatayin niyo! Tapusin na natin to. Gusto ko na maging payapa ang bakasyon ko. Ah! Ella, dapa! Marco, hawakan niyo ang dila niya! Lo, mag-iingat po kayo! Tin, ang balde, bilis! Nang mahawakan ni na Marco at Tin ang dila ni Maria, ay kaagad nila itong inilublob sa balde na may lamang tinunaw na asin. Pilit pang nagpupumiglas si Maria para mabawi ang kanyang dila pero hindi na nito magawa. Kaya kinuhang pagkakataon yun ni Lolo Jose para sugurin si Maria at saksakin ito sa puso gamit ang kutsilyong kanina ay hawak ni Ella.
Dahil sa kapangyarihan ng mutya, ay mas lalong naging matagumpay ang kanilang ginawa. Tingnan nyo! Nasusunog na siya! Ah! Ah! Sa wakas, tapos na din ang laban. Patay na ba siya? Unti-unti nang natutunaw ang katawan niya. Hindi na siya magtatagal pa. Dapat lang yan sa kanya, no? Ang daming perwisyo ng ginawa nila. Pero kung akong tatanungin, nakakaawa pa din sila. Ngayon, naniniwala na kayo na totoo ang aswang? Sino ba nagsabing hindi sila totoo? Kaya nga, may sinabi ba ako na hindi sila totoo? Wala naman ah. Ikaw ba, Lolose? Sinabi mo bang hindi sila totoo? Kayo talaga. Tara na nga at umuwi. Gamutin na natin yung mga sugat nyo. May mga halamang gamot ako doon. Ako pong unahin niyo, please. Mawawalan talaga ako ng trabaho nito kapag bumalik akong pangit sa Manila. Matagal ka ng pangit. Sa wakas, natapos din. Kahit na papano napatunayan kung totoo sila. Hindi ko na itutuloy ang research ko bilang respeto na rin kay Maria at sa mga kasamahan niya. Lalong-lalo na sa kanyang nanay na pumanaw. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa atin, sana pala hindi na ako sumama dito. Ngayon ka pa talaga magsisisi kung kailan huli na ang lahat? Ang galing mo din talaga no? Palagi naman kayong welcome dito sa bahay ko. Pwede kayong bumalik kahit kailan nyo gusto. Ay, hindi na po ako babalik. Gusto ko na maging tahimik ang buhay ko. Sa Manila, walang aswang. Marami namang masasamang tao. Uuwi na ba kayo? Anong kayo? Kasama ka. Ayaw ko munang umuwi ng Maynila. Dito na lang muna ako ng 2 linggo. Ano? Akala ko ba uuwi na tayo pagkatapos ng gulo? Tin, gusto ko munang sulitin ang bakasyon ko, no? Paano naman ako? Paano na ang trabaho ko sa Manila? Ayos lang naman sa akin na maiwan dito. Sasamahan ko muna si Lolo Jose. Yeah, sabay na lang kami ni Ella uuwi. Ayos lang naman ako dito. Huwag nyo na ako intindihin. Mas mahalaga ang buhay nyo sa Maynila. Mas payapa doon kaysa dito. Hindi po, Lo. Mas maganda na dito muna ako. Wala na rin naman po akong trabaho na babalikan sa Manila. Bakit wala na? Magpapasa na ako ng resignation letter bukas. Buo na talaga ang loob mo? Hindi ka na talaga mapipilitan sa gusto mo? Ella, sayang din yun. Pero Lo, hindi na po ako masaya sa trabaho ko. Hindi po yan ang gusto kong gawin. Ano bang gusto mong gawin? Ang hirap din naman kasi sa'yo eh. Hindi namin malaman kung ano talagang gusto mo sa buhay. Ay, hayaan na lang natin si Ella na magdesisyon para sa sarili niya. Hindi naman natin siya pwedeng pangunahan sa gusto niya eh. Oo nga. Ano pa bang magagawa natin? Pero Ella, wala ka pa rin mapapala dito sa lugar na to. Kapag nasa Maynila, maraming oportunidad na naghihintay sa'yo doon. Pero Lo, ayoko pa pong bumalik sa Manila. Gusto ko po dito muna kahit saglit lang. Ako naman, gusto ko nang umuwi dahil sigurado naghihintay na sa akin ang manager ko doon. Mauna ka na nga lang. Dito lang muna kami ni Ella. Ano pa ba kasing gagawin niyo dito? Wala na rin naman eh. Magbabakasyon. Ano yun, 2 araw lang bakasyon natin? Hindi na din ako pwedeng bumalik na ganito ang itsura ko. Tingnan mo nga leg ko. Puro tapal ng kung ano-anong dahon. Ayaw mo niyan. Bagong style. Hindi na muna tayo uwi. Dito na muna tayo. Oo na nga. Magpapaalam na lang ako sa manager ko na hindi ako makakauwi agad. O siya, magpahinga na muna tayong lahat ha. Maraming nangyari ngayong gabi. Wala po bang masakit sa inyo, Lo? Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko pa ang sarili ko. Muna na ako sa inyo matulog ha. Inaantok na din talaga ako eh. Nakakapagod ng gabing to. Mabuti na lang talaga tapos na to. Kasi kung hindi, baka tayo pa ang mamatay. Magpasalamat na lang tayo na nakaligtas pa tayo. Kahit na may nasugatan, ang mahalaga, buhay tayong lahat. Gusto ko lang ding humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Dahil kasi sa akin, nadamay pa kayo. Pero Lo, totoo ba talagang pinatay niyo ni Lola ang nanay ni Maria? Oo, at dahil din sa nanay niya, kaya namatay ang lola niyo. Pero hindi ko tinanim sa isipan ko ang maghiganti sa kanila dahil alam kong may karma rin silang haharapin. Kaya pala galit na galit siya sa atin. Gusto niya pala maghiganti. Nakakatakot nga sila eh. Hindi ko inakala na kaya nila akong buhatin. Sa laki ko ba namang to? Nung kinulong ka nila, hindi ka pa nila ginalaw o sinipsip ang dugo mo? Wala, pero may narinig ako. Ang sabi ni Maria, papatayin daw niya lahat ng tao dito sa baryo at wala daw siyang ititira maski isa.
Grabe din talagang galit niya sa mga tao. Hindi naman valid na dinamay niya lahat. At dapat lang naman yun sa kanila dahil aswang sila. Hindi sila dapat nandito sa mundo natin. Kahit na ano pang uri sila, dapat pa rin silang mabuhay. Dahil kahit papano ay tao pa rin sila. Anyong tao, pero isip demonyo. Kung mananatili ang mga katulad nila sa mundo natin, paano tayo makakasiguro na ligtas pa rin tayo sa mundo na to? Pero hindi rin naman magiging balanse ang mundo kung wala sila. Hindi naman natin napatay lahat ng uri ng aswang eh. Mga mandurugo lang ang napatay natin ngayon. At hindi lang sa baryo natin ang may aswang, maging sa iba't ibang parte ng mundo. Oo nga pala, Ella. Itutuloy mo pa bang research mo? Siguradong magiging successful yan dahil napatunayan na natin na totoo sila. Hindi na. Naisip ko kasi na sa ibang tao, puro katang isip lang sa kanila ang mga nilalang nakagaya ng mga mandurugo. Kaya mahirap silang papaniwalain. Hindi mo na nga ba itutuloy? Ibig sabihin, babalik ka pa rin sa pagiging reporter? Di na rin. Buo na ang desisyon ko. Hindi na ako babalik sa pagiging reporter. May mas gusto kong gawin na alam ko magiging masaya ako. Ano naman yun? Basta. Kung ano man ang gusto niya, maging masaya na lang tayo sa desisyon niya. Basta wag niyo akong huhusgahan ko anong gusto ko. Alam ko kasing dito ako magiging masaya. Hay, kung ano man yan, suportado ka namin. Pagiging albularya. Albularya? Albularia? Sigurado ka ba dyan sa gusto mo? Hindi ka ba napipilitan lang o baka naman nagbibiro ka lang? Kaya nga, Diyos ko naman, Ella. Sa lahat ng pwede mo magustuhan na trabaho, pagiging albularia pa talaga? Hindi ko alam din pero simula nung pumunta tayo dito tapos nakikita ko ang mga halamang gamot na tanim ni Lolo Jose, gusto ko ding subukan. Pakiramdam ko magiging masaya ako kapag nakatulong ako sa ibang tao. Eh di sana, nagdoktor ka, di ba? Ella, ano ba yung sinasabi mo? Totoo ba yan? Opo, Lolo Jose. Hindi po ako nagbibiro. Kaya ayoko po munang umuwi sa amin dahil gusto ko po matutunan kung paano manggamot ng mga tao na may sakit gamit ang mga halamang gamot. Pero hindi madali yun, Ella. Kailangan mong kabisaduhin lahat ng halamang gamot para malaman mo ang angkop na lunas para sa sakit ng isang tao. Alam ko naman yon at handa naman akong pag-aralan lahat eh. Pakiramdam ko lang na dito ako magiging masaya. Hindi madali ang sinasabi mo, Ella. Alam mo ba kung gaano kahirap ang maging albularya? Alam ko pong kaya ko yun, Lolo. Kinaya niyo nga po eh, kaya alam kong kakayanin ko din. Ay, hindi na talaga kita maintindihan, Ella. Nasabi mo na ba kay tita yung plano mo? Baka naghihintay pa rin siya sa'yo sa Manila. Sasabihin ko naman sa kanya bukas. Pumayag man siya o hindi, buo na ang desisyon ko. Wala nang makakapigil nun. Ay, ngayon talaga ang gusto niya. Hayaan na lang natin. Maging masaya na lang tayo para sa kanya. Ella, may ilang araw ka pa para mag-isip. Sinasabi ko sa'yo, hindi madali ang pipiliin mo. Kailangan mong isaalang-alang ang lahat. Ayos lang naman na albularya ka. Pero sa nangyari kanina, baka hindi lang mandurugo ang makaharap mo sa susunod. Eh, di ba yun naman ang gusto niya? Hayaan na natin siya. Tunay ka ba talagang kaibigan, ha? Hindi mo talaga ako tutulungan na kumbinsihin si Ella na sumama sa atin pabalik ng Manila? Kahit na ano pang pilit natin sa kanya, kung ayaw naman niya, wala na tayong magagawa doon. Naintindihan mo? Tumigil na nga kayo. Gusto ko to. Kaya alam kong maiintindihan nyo rin ako sa susunod. Magpahinga na nga tayo. Ay, sige na. Matulog na kayo. Nang gabing yun ay nagpahinga sila ng may ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga gabing nagdaan ay hinding-hindi nila makakalimutan. Babaunin nila ang mga pangyayaring yon kahit saan man sila makarating. Makalipas ang ilang araw, naisipan na ni Marco at Tin na bumalik na sa Maynila dahil na rin sa naiwan nilang trabaho roon. Mag-iingat kayo doon, ha? Tumawag kayo sa akin kapag may hindi magandang nangyari. Kami pa talaga ang sinabihan mo niyan, ha? Ikaw ang mag-ingat dito. Baka hindi lang talaga mandurugo ang makaharap mo sa susunod. Baka ibang nilalang naman. Yun nga ang gusto ko eh. Mas maraming adventure ako mapupuntahan kasama si Lolo Jose. Hindi ka na ba talaga mapipigilan sa gusto mo? Kung nag-aalala ka sa akin dito, ayos lang naman ako. Lo, buo na ang desisyon ko. Hindi na magbabago yon. Dito lang ako at walang magagawa ang kahit na sino para pigilan ako. Kahit na ang mama mo? Kahit na si Mama o si Papa, hindi nila ako mapipigilan.
Mukha namang mabisa siyang albularya. Napagaling niya ang sugat ko sa leeg, oh. Parang wala tuloy nangyari. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Ella, mamimiss kita. Tumawag ka palagi, ah. Ikaw ang tumawag kapag may bakante kang oras. Alam mo naman ang schedule mo, paiba-iba. Oo na, kapag may bakante ulit akong oras, uuwi ulit ako dito. Tapos isama mo na rin ang boyfriend mo. Sayang lang, hindi niya naranasan yung nangyari. Ay naku, mas maarte pa yun sa akin. Baka kung nandito siya, bigla na lang siya umuwi ng Manila kasi ayaw niya na dito. Sa susunod na uwi ko dito, kasama ko na yung girlfriend ko. Oo, nyo naman. Uuwi pa din naman ako sa Manila paminsan-minsan. Nadalaw kay mama at papa, pati na rin sa mga kapatid ko. Basta sa ngayon, dito muna ako kasama si Lolo Jose. Lolo Jose, mag-iingat po kayo dito Kapag naging pasaway yang si Ella, batukan nyo po para matuto. Ako pa talaga ang pasaway Sige na, maiiwan na kayo ng eroplano. Ang layo pa naman ng biyahe nyo. Paalam po, Lolo Jose. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin at salamat din po ng marami dahil sa tulong niyo para iligtas ako sa mga demonyong yun. Ay, walang anuman. Welcome kayong bumalik dito sa San Andres. Hihintayin ko kayo, ha? Sana po sa pagbalik namin wala nang aswang. Imposible yan. Ikaw ang aswang Hoy, mas mukhang aswang naman si Tin kaysa sa akin, no? Sino kayang model sa ating dalawa? Ibig sabihin, mas maganda ako kaysa sa'yo. Hoy, kung gusto ko lang maging model, siguradong mas sikat pa ako sa'yo ngayon. Oo na lang talaga, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Kwento mo yan Malamang ikaw ang bida dyan. Tama na. Sumakay na kayo ng eroplano. Baka hindi pa kayo matuloy sa sobrang away nyo Mag-iingat kayong dalawa. Bye, Ella! Bye din po, Lolo Jose. Nakangiting pinanood ni Ella ang kanyang dalawang kaibigan na sumakay ng eroplano. Alam ni Ella na hindi niya pagsisisihan ang kanyang piniling landas kasama si Lolo Jose. Alam niyang magiging masaya siya sa kanyang pasya. Kaya kahit na anong mangyari, itutuloy niya kung ano talaga ang gusto ng puso niya.